Hi guys! Welcome to Jill in Town. So today ay ang aking first day na walang school. Wow! And officially, I'm done with my first year. Actually guys, mamasyal lang ako dito sa likod. Dapat talaga, kasama ko si Celestia. At dahil meron akong piniprepare na pag-uusapan sana natin. Well, pag-uusapan pa rin natin kahit wala siya. So, maglalakad ako mag-isa dito dahil siya ay natulog sa bahay ngayon. Ang mga kids naman ay dumating na from their school. Tomorrow, wala silang school dahil it's PD day or parang tinatawag na professional development. So, once a month laging may ganun. Para yun sa mga teachers, sa mga school staff. So parang once a month talaga, meron silang walang pasok. Parang may mga activity yung mga teachers na yon or sa school staff para sa kanilang mga mental health, mga ganon. So talagang alaga yung mga teachers dito guys. Ayun, so sobrang ganda ng weather na talaga ngayon guys. And nakikita ko nga yung mga ibang videos na hindi dito sa Alberta na talagang yung mga halaman nila no, nag-bloom na like in Ontario, in Vancouver. So, pero dito guys, kahit magkaroon na ng mga damuyan or dahon, ay hindi siya katulad nung sa Ontario, hindi siya ganun ka-colorful. So, pero, it's still nice. Alam nyo naman, we love nature. Yan. So, nakita ko, meron palang kalsada doon. So, dito tayo. Ito yung field na kung saan kami nag-sledding as family. Napakalawak ng field na yan. Okay, so ito yung mga apartment sa area namin. Yan. And then, the school ng aking mga anak. Tapos doon sa kabilang side, sa end of that, meron ding school. So ito ay middle high school dito. This is the middle high school. At yung nandoon naman sa side na yon ay yung elementary school. So ang ganda ng location namin guys, no? Tapos banda doon, konting lakad ay grocery naman, yung mall na maliit. Okay, tapos sa kabilang side naman kung saan ako nag-practicum at yung kung saan din ako ay mag-aaral or magti-take ng test for driving. So, dahil vacation na guys, we are going to work out yung mga kailangan natin gawin na hindi ko nagawa noong meron akong school. Dahil nga, busy ang school, busy with the kids. At, yan. Okay. So guys, hahanap muna ako ng pwesto. So yan, ito yung part na nag-sledding kami. Hindi ko alam na meron palang parang kalsada dyan na kung saan nagbabike yung bata. Kasi natakpan siya ng snow yan. May mga nagbabike na, skateboarding. Tapos yun ang pinaglalaruan nila yung push cart. Yung pang grocery cart. Yan nakakalat, pinaglaruan nila. So yan. Ang ganda. Ang lawak talaga ng Canada guys. That's why they need people. Kaya lang grabe yung mga restrictions nila, no? Or yung mga requirements nila para makarating ng Canada. Hindi rin basta-basta. Kahit malaki yung bansa nila, hindi din nila agad-agad na just punta na lang kahit sino. So talagang fini-filter din nila or anong tawag doon? Yung talagang sinasala nila yung mga pumupunta dito. Well, siguro yan ay para ma-maintain nila yung quality of life na pwedeng maibigay ng government of Canada. Well, true enough, kaya nga nagkaroon ng sa changes
sa international students because one of the reasons ay para ma-maintain yung quality of life ng mga current international students at yung mga incoming international students. Yan, so hanap tayo ng lugar. May mga bata pero okay lang yan. Hi guys! So finally nakahanap tayo ng magandang pwesto dito sa likod ng elementary school. At nandito sa side na to yung kanilang playground. Ayan ang playground. At meron ditong picnic tables na kung saan kalbawang nagpi-play yung mga anak nyo dyan, nandito lang kayo, panoorin nyo sila. So, ang ganda talaga guys, no? So, anyway, pag-usapan natin guys ang ating mga anak. Kung tayo ay magi-international student dito, kung nagpaplano kayong pumunta dito as international student or as work permit holder, yan. So, ano ba yung choices na pwede natin? Dalhin ba natin yung mga anak natin o iwanan na lang natin yung anak natin? Dumaan din kami guys sa pag-iisip kung iiwan ba namin o isasama ba namin yung mga anak namin since ang dami nila, di ba? 5 sila. So, isa sa mga iniisip namin na kung iiwan namin sila, sino yung magbabantay sa kanila? Dahil 5 yan, for sure. Iniisip ko, hindi kaya yung ginagawa ko bilang full-time housewife sa kanila, no? Hindi kaya ng isang tao yon, although kinakaya ko yon. Pero kung sila, parang kailangan ng 2 tao o 3 tao magbabantay sa kanila. Yan. So isipin natin, sino kaya yung magbabantay? Kanino natin iiwan ang ating mga anak kung hindi natin sila kasama dito? At pangalawa, yung gastos natin mas dodoble kung hindi natin sila kasama. Kasi syempre, yung food natin, yung baka yung may babayaran pa kayo na renta o yung mag-aalaga ng mga anak nyo, syempre bibigyan nyo rin sila ng allowance. So meron pa kayong mga additional expenses. Plus, ang additional expenses pa na yan ay yung mga tuition. So example, kami, 4 yung nag-aaral sa amin, magkano yung tuition sa Philippines kung nasa private school yun? Sabihin natin 80,000 to 100,000, maliit pa yon or average lang yon, times 4 in 1 year. So medyo malaki din yun guys. Whereas kung dadalhin na natin sila dito, ay free education na sila dito at ma-experience pa nila yung Canadian education system na napakaganda guys. So kung mababalikan nyo ang aking previous vlogs about sa pag-aaral ng aking mga anak, ay malalaman nyo na maganda ang Canadian education system dito guys. Bukod sa libre na, magandang quality talaga yung binibigay nilang service, mga facilities nila dito sa mga kabataan dito sa Canada. Yan. So, at isa pa, kung hindi natin isasama yung ating mga anak, iisipin pa natin yung mga, kung may mangyari sa kanila, hindi tayo agad-agad makakapunta. Makikita lang natin through video call, pero kulang yon, hanggang doon lang magagawa natin at makapagpadala tayo ng panggastos nila. So kung nandito sila, we will have a peace of mind guys. So kung anong nangyari, alam natin, nandito tayo, nasusubaybayan natin yung mga ginagawa nila, at kung meron silang mga nararamdaman, ay nandito tayo para sa kanila. At higit sa lahat, meron tayong free healthcare dito. So, yung mga anak natin kung magkasakit, kung ano man nangyari sa kanila dito, syempre, kakabahan tayo dahil nagkaroon ng karamdaman o ano, pero malilesen na din dahil meron namang free healthcare dito na pwede nating na mag-benefit yon para sa atin. Yun. So, kung hindi naman natin, kung dadali naman natin yung mga anak natin dito sa Canada, syempre magkakasama tayo guys. Habang nakikita natin yung mga magagandang lugar dito, na-experience natin yung magandang environment, ay na-experience din nila kung ano yung na-experience natin. So kung naghihirap man tayo dahil sa snow dito sa Alberta, ayan, so kasama na rin yun guys sa experience, diba? So magandang experience yun para sa kanila. At tapos itong Canada ay napaka family friendly country niya. So kaya nga tignan nyo, yung apartment namin nandoon lang, tapos katabi niya high school, elementary, may playground, may field. So talagang
naging mas magaan yung para sa akin yung mga ginagawa ko dahil nga ito ay family friendly country. Bakit din siya family friendly country? Kasi nga yung free education system, yung mga activities nila dito is meant for the families din. So katulad nun, merong family day, may mga free events na pwedeng puntahan ng mga families, and marami pang iba guys na hindi pa namin lahat talaga na-explore. But so far, as a family ay nag-e-enjoy kami ng asawa ko at yung mga anak ko ay nag-e-enjoy din sila sa school. Bukod sa ma-experience ng mga anak natin yung education system ng Canada, na-experience din nila yung pagiging diverse ng culture dito. So, nagkakaroon sila ng mga ibang kakilala or mga ibang friends na hindi lang mga Filipino but from other culture. No, may mga Indian, so madaming culture. So, yung isang anak ko, parang from Saudi yata yung isang classmate niya. Tapos yung iba naman, may mga Filipino din. Yung iba naman, pinanganak na dito. So, iba-iba yung mga namimit nila dito. Marami silang na-experience. So, yun guys, naisip nyo na ba kung ano yung choice nyo? Dadalhin nyo ba yung mga anak nyo o hindi dito sa Canada? Yung iba guys, ginagawa nila, hindi nila kasama yung anak nila, susunod na lang. So, they will parang mag-spend muna sila ng 1 year dito, tapos at saka susunod yung mga anak nila. Yan. So, katulad nga yung naramdaman ko kay Celestia, yung aking bunso, kung napanood nyo yung aking vlog, or yung nasubaybayan nyo, yung from refusal niya ng application hanggang sa na-approve siya, during those times talagang tormenting yun para sa akin na hindi ko siya kasama. Well, actually, sinabi ko na din na okay lang sa akin kung hindi kasama yung mga anak ko, mag-isa ako dito, tapos lahat sila magkakasama. That's fine with me kasi nga, syempre, magkakasama naman sila. Pero kung may isang naiwan at mas maliit pa yon, yun talaga parang talagang heartbreaking yun sa akin guys. So, yun yung mga ganong situation. Tapos nung nagkasakit din siya, wala akong magawa kasi nanonood lang ako ng video call kung anong ginagawa niya habang may sakit siya. So, yun yung mga mahirap na for a parent na kung hindi natin kasama yung mga anak natin. Well, madali bang kasama yung mga anak natin dito? For me, na 5 yung anak ko guys. I have 18 years old, 17, and I have 14 and 13. At meron akong 4 years old. Well, mahirap na masaya naman. So, basically, I think siguro kung 5 na yung anak mo, parang kahit mahirap yun, kakayanin kasi parang kinaya mo na nga yung 2 anak, 3 anak. So, what more pa yung 5, no? Kakayanin na lang natin yan. At, pero mas less yung aking mga ginagawa sa kanila nung dumating dito since nga ang education dito ay kakaiba compared sa Philippines. Kaya, naging mas madali naman. At yung age nila na medyo teens na sila, nakakagawa na sila ng mga ibang gawaing bahay, nakakatulong na sila sa mga house chores. So, bawat isa sa kanila may assignment for each day, kung sino yung maghuhugas, kung sino yung maglilinis, o kung umalis ako, sasabihin ko na lang na ganito yung iinitin yung ulam, ganyan. Pero, ayun, so minsan, kailangan pa rin natin ng guidance, but it's part of their training. At least kasama natin sila at alam nila na tayo yung mismong nagtitrain sa kanila to do that particular things na ina-assign natin na pagligpit ng mga higaan. So, yun ang mga advantage din, guys. So, ang maganda din nun, dahil malalaki na sila tapos may isang maliit, so sila din, kaya na nilang alagaan yung bunso. So, I know, magiging difficult din yon para sa mga may mas maliliit na anak pa, especially kung yung isa ay nag-work, isa ay nag-i-school, it would be a challenge. But, it is still possible to bring your kids po dito sa Canada with that kind of situation. Kasi meron akong kakilala from our church. Actually, nabuntis pa siya dito. Tapos toddler pa yung anak niya. And she's the international student. Nag-work pa siya part-time. Kailangan niyang mag-stop ng part-time job niya dahil hindi na kaya sa pagbubuntis niya yung mga
work na yon plus being an international student. Pero ngayon, okay na sila. Dalawa yung anak nila at mga 4 years old at 2 years old na. Tapos, permanent resident na rin sila. Yun. So, it can work, guys. Pag-usapan lang ninyo ng mga anak nyo, ay ng asawa nyo, yung schedule, kung paano nyo gagawin yung schedule nyo sa school or sa work. Yan. So, kinwento pa niya sa amin, guys, na kapag from work nung asawa, so parang tag team lang, no, ihahatid, pagdating niya, alis agad yung asawa para pumunta doon. So, para lang may maiwan doon sa anak nung time na yon. Yun. So guys, merong mga ways para ma-cope natin yung mga challenges na ito dito. Well, that's part of Canadian living na hindi talaga ganun kadali. Especially, newcomer tayo. Wala namang madali sa lahat ng nag-uumpisa. So lahat tayo, we pass through those stages. Pinagdaanan natin kung paano makarating dito na hindi rin ganun kadali. Tapos nung nandito na tayo, hindi pa rin ganun kadali. Kaya syempre, isa naman tayo, guys. Kaya that's normal na hindi muna tayo, na kailangan muna nating i-sacrifice yung mga ibang bagay, yung mga nang ginagawa natin sa Philippines, ng mga gano, yung mga ibang yung mga free na oras natin. So dito parang medyo busy pa tayo because we are establishing our life here in Canada. So ganun talaga, guys, sa umpisa. So guys, ano na yung naisip nyo? Iiwan nyo ba yung mga anak nyo o isasama nyo sila? Pero dahil meron tayong bagong policy na nagaganap para sa mga international students, kung kayo ay international students, ito naman ang isa pang mga consideration na kailangan nyong pag-isipan. So nung time namin ay parang anybody, although mahirap pa din, no, anybody can go to Canada with their kids na habang international students sila. Dahil ngayon, ang pagbabago ay nasa proof of funds. So dahil dati 10,000 lang pag student plus additional 4,000 or 5,000 sa spouse, tapos 3,000 sa bawat dependent na isasama mo. So ngayon, nagdoble na po ang proof of funds na kailangang dalhin ng isang international students together with their dependents. Kung iisipin ko, guys, kung nangyari yun sa panahon namin, hindi ko alam kung makakarating pa kami dito sa Canada na ganong presyo, na ganong amount yung nire-require nila, kasi hindi pa kasama yung tuition doon at yung airfare expenses ninyo. So magkano na ba ang proof of funds ng isang student at kung kami ay family of 7? So for a student alone, kailangan na proof of funds ay 20,635. Kung kami naman ay family of 7, isasama ko lahat ng anak ko with my spouse, ito ay magiging 54,611. Ulitin ko, 20,635 Canadian dollars for the student alone. And together with my 5 kids and my husband, it will be a total of 56,000 or 54,611 Canadian dollars. So kung i-convert natin ito sa peso, it would be 2.2 million. 2.2 million for the proof of funds. So 1 year pa lang yun, guys. Paano kung 2 years tayong mag-aaral? Ito times 2 natin yun. At hindi pa kasama ang tuition dyan. Ang tuition ko sa aking post-secondary education ay nagkakahalaga na 40,000 Canadian dollars for the 2 years. Kailangan kasama yun sa presentation natin. Magkano ba yung 40,000 Canadian dollars times 41 pesos? That would be around 1.6 million pesos. At yung airfare namin noon ay nasa 500,000 pesos. So, kung ngayon kami pupunta, that would be a total of 4.3 million.
So, hindi pa yun guys nagtatapos sa proof of funds natin. Hindi pa yun dahil sa bagong policy, hindi mo makakasama ang iyong OWP o ang iyong Open Work Permit kung hindi ka magtitake ng Masters or PhD yung program mo. Although, ang PhD or Masters, sabi nila, pwede mong i-take ng 1 year at magkakaroon ka na ng PGWP for 3 years. But how much is a Master's education? So, I'm sure na mas expensive siya compared sa aking post-secondary. Pero, dahil ito nga ang bagong policy ng Canada starting January 1st, 2024, ongoing na po siya. So, may mga parating ngayong September 2024 ay meron na silang mga additional requirements, especially the PAL or the Provincial Attestation Letter. Kung hindi kayo magmamasteral ay required po kayo na kumuha muna ng Provincial Attestation Letter bago kayo mag-submit ng application for student permit. So, mahirap ito guys kung big family kayo. So, talagang kailangan yung pag-isipan kung paano, kung itutuloy nyo ba ang planong ito dahil nga masayang kasama yung ating family, pero kung iisipin natin kung financial yan, pero kung may means naman kayo and you're so willing to sacrifice yung yung means na meron kayo for this endeavor, then go ahead dahil meron namang patutunguhan ito guys. Talagang mabigat nga lang yung sacrifice na ito. But kung meron pa kayong other options, especially if you look yung mga other streams na merong ino-open yung Canada ngayon aside from being an international student, you can also look into it dahil baka nandoon yung way or yung pathway para sa inyo at yung family nyo. Kasi whatever means naman or pathway, yung mga work visa, ay pwede namang madala yung mga kids and husband dito sa Canada. So, ayun guys, comment down below, ano yung sa tingin nyo dahil napag-usapan natin yung kung maganda isama yung ating mga anak. Yes, maganda po ang isama ang ating mga anak dito as long as we have the means, we have the resources. Especially considering yung bagong policy na ito ng Canada, well, it's up to us to decide. It's up to you to gauge po ano yung capacity ninyo to do that. But if I were to suggest, siguro magtingin din po kayo, nag-check nyo po yung mga ibang pathway na meron, no? Kung mas younger pa naman yung age nyo, hindi pa naman kayo naghahabol, like for us, no, nasa 40s na yung age ko, ay naghahabol na kami. Pero kung mas younger pa kayo guys, just hanap pa kayo ng ibang pathway. Maraming mga ino-open ng mga job opportunities. You just have to find it. So, kailangan nyo lang medyo konting patience or hindi konti, maraming patience sa paghahanap ng mga opportunity na meron yung Canada. So, dahil nga binigyan ng cap ang international student, hindi na marami ang papasok dito sa Canada, especially sa mga specific provinces ay medyo may limitations na rin guys. Comment down below guys kung ano yung mga naiisip nyo regarding this bagong policy na ito, no? So, it's been a quarter since it was announced and I'm sure merong mga nagpi-PM sa akin, nagko-comment na yung iba hindi na sila tumuloy. Tapos, meron naman akong kasama sa mga ibang GC na nabasa ko na withdraw na nila yung application nila or ni-refund na nila yung tuition nila from their school. So, ibang process din yung pagdadaanan natin to get a refund. At yun nga guys, but it's up to you guys. So, I know marami namang ibang paraan para kung pupunta kayo dito as international students. So, I'm not discouraging, but siguro dinidiscourage na. I'm not discouraging, but those are the
consequences or yung mga because of that current policy na kailangan nating i-adopt na medyo mabigat siya. So, kung meron kayong ibang naiisip na ibang paraan to get here, then pag-aralan nyo muna yun, guys. So, yun lang, guys, and I hope that you subscribe to my channel and please like and share this video para sa mga nagko-consider pumunta dito sa Canada, especially those who are families na may mga anak. Okay, so thank you for watching and I'll see you in my next vlog.